Amen po. So, muli po, good morning po sa bawat isa. Amen. So, ngayon po, dadako po tayo dun sa extension o yung sa kasunod na bahagi nung una nating lesson na may temang mga salitang ginamit na pinagmulan ng ating kaligtasan. Amen. So, ang ating key verse po uli ay sa Isaiah 43 verses 11 to 13. Ako sa makatuwid bagay ako, ang Panginoon, at liban sa akin na mangyayari, magaganap pa lang sa mundong ito, ay itinadhana na. Kumbaga, nakaano na yan na mangyari talaga. Nakasulat na. At sinasabi din po dyan, hindi po daw natin yun maunawaan. Limited lang yung ating pagkaunawa. At sa verse 14 po, makikita po natin dyan. Next po. Meron po yan. Sa verse 14 po sabi dyan, alam kong ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay magpapatuloy magpakailanman. At wala tayong maaring idagdag o ibawas dito. Ginagawa ito ng Diyos para magkaroon tayo ng paggalang sa Kanya. Kahit po daw yung mga pangyayari na yan, wala tayo dyan maidadagdag o maibabawas. Kumbaga nakatadhanan talaga, nakaset na yung plano ng Diyos. Nung last week po, napag-usapan po namin nila Pastor Rene, last Monday po, dyan sa children, yung about sa pagliligtas ng Panginoon. Even before na magkasala si Adan at si Eva, nakatadhana na yung, alam na ng Diyos ang mangyayari. Nakaset na yung pagliligtas. Amen? Hindi yung biglaan na lang na naisip ng Diyos yung paraan niya na ililigtas ang tao. Kumbaga, nakaset na yon. Simula pa nung una, darating ang tagapagligtas. At maipapahayag niya ang kalawalhatian ng ating Panginoon. Amen? At mapapakita doon yung habag, yung grasya ng Panginoon sa atin. So, ganun talaga kamangha-mangha po, mga kapatid, yung sovereign ni Lord, yung pagiging maalam niya sa lahat ng bagay. Ngayon po, ituloy po natin. Naalala niyo po, mula nung sa last week, meron po tayong limang points. Una po, ang decree o utos ng Diyos, ito'y mula sa buong karunungan ng Diyos. Amen. Ang pangalawa po ay, ito'y magpakailanman. Ang utos ng Diyos ay magpakailanman. Pangatlo po, ito'y epektibo. Pang-apat po, ang utos ng Diyos o ang kanyang decree ay hindi magbabago. Panglima po ay, sabi po dito, ito'y ganap at walang pasubali. At ngayon po, sa ating pong dalawang points na lang po ito, mabilisan na lang po ito. Ang pang-anim pong points dito sa decree o utos ng Panginoon, ito'y pangkalahatan. Sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 11, tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na niya tayo noong una pa. Ayon sa pasya niya o gumagawa ng lahat ng bagay, ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Ibig sabihin, ever since talaga, meron ng pagtatalaga. Meron ng pagpili sa atin. So ngayon po, hindi po aksidente na narito tayo. Hindi po aksidente yung pag-attend natin ng church. Hindi aksidente yung pagkakilala natin sa Montalban Community Church or Jesus Christ. It's all set up na makakilala tayo sa Panginoon. Amen? So, yun po yung kamangha-mangha doon. Amen? So, ang sabi po dito, lahat ng ito, sabi diyan, is itinadhana para tayo gumawa ng mabuti. Sabi po diyan sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo kanyang ginawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. So, makikita po natin yan sa verse na yan, na talagang we are created
na gumawa ng mabuti. Amen. So, yun ay isa ding utos ng Panginoon sa atin. Amen. At yung pangalawa naman po, sabi sa Kawikaan, chapter 16, verse 4, ang utos ng Diyos, sabi dyan, ginawa ng Panginoon ng bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ang masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. So, ibig sabihin po dyan, kahit yung mga pangit o yung mga masasama, yung mga gawang masama, ay talagang masasabi po natin na ipinahintulot ng Panginoon na mangyari. Amen? Upang mapakita yung kanyang glory, upang mapakita yung kanyang plano, yung kanyang kahabagan sa atin. Pero, syempre, meron pa rin tayong free will na gawin yung mga bagay na yon. Hindi niya kinokontra yung ating kalayaan. Pero, sa pamamagitan nun, makikita natin na even dun sa darkest part na yon, makikita pa rin natin na talagang nandudoon yung glory niya. Amen. Kagaya po dito, sabi sa Gawa, chapter 2, verse 23, siya na ibinigay na takdang pa siya at paunawang kaalaman ng Diyos, kaya sa pamamagitan ng mga kamay ng tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay. Kagaya po niyan, nakikita po natin na yung mga tao nung panahon ng Panginoong Jesucristo, talagang nais siyang patayin. Nais siyang ipako sa krus. Pero ang plano ng Diyos, kung iisipin natin, kasamaan yun di ba? Yung plano ng mga Pariseo, ng mga leader ng church ng panahon na yon, na patayin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero, sa pamamagitan nun, nakita natin yung glory niya. Nakita natin na sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon, pumasok ang kaligtasan. Pumasok ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So even dun sa mga circumstances na pangit, mag-glorify pa rin ang pangalan ng Panginoon. Mag-glorify pa rin siya kahit na sa gawang masama. Amen? Sabi po sa Gawa, chapter 4, verse 27 to 28, sapagkat sa katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, at siya mong pinahiran ang dalawang Herodes at ni Poncio Pilato, kasama ng mga hentil at ng mga bayan ng Israel ay nangapipisan upang gawin ng anumang naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. Doon, makikita po natin doon, talagang maraming mga character nung panahon na yun, ni Herodes, kahit nung sinilang pa lang ang Panginoon, di ba, nais na niyang patayin ng lahat ng mga sanggol upang hindi matupad yung propesiya na magkakaroon ng tagapagligtas. Kumbaga, in the mindset of man, akala niya, mapipigil niya yung plano ng Diyos. Pero hindi, walang makakapigil sa naitakda. Sabi po dyan, naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasya upang mangyari. Yun ang utos ng Panginoon. Yun yung decree niya. At next po dyan, sabi, maging sa iba't ibang kaganapan. Sabi sa Genesis chapter 45 verse 8, hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at kanya akong ginawang ama kay Faraon, at Panginoon sa buo niyang bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Dito naman po makikita natin yung sa buhay ni Joseph, na kung paanong ginamit siya ng Panginoon na kahit na yung kanyang mga kapatid, ibinenta siya, nakatadhana pa rin yung plano ng Diyos na maganap. At wala makakapigil doon, kahit na sa tingin ng tao, pangit yung mga nangyari sa kanya, pero at the end of the day, mag-glorify ang Diyos sa buhay ni Joseph. Makikita natin na sa mata ng tao, pangit, kasamaan, pero sa mata ng Diyos,
dahil hindi siya nakabound sa oras, sa panahon. Limitado tayo, hindi natin maunawaan, pero napakaganda ng plano ng Diyos. Amen? Sabi din po dyan sa Genesis chapter 50 verse 20, at tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gawa sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao. Kumbaga, tinadhana na talaga na maging governor siya ng Egypt, na yung unos, yung kagutuman na mangyayari ay mapaghandaan sa pamamagitan niya. At maraming tao yung maliligtas. Pero kung iisipin nga natin, ulitin ko lang po, yung istorya sa simula, parang, alam niyo yun, parang sa tingin natin, ang pangit ng nangyari sa kanya, pero napakabuti ng Diyos. Kaya sa atin po, mga mananampalataya, maraming mga unos na mangyayari sa atin, pero at the end of the day, gagawa at gagawa ng Diyos na ikararangal ng kanyang pangalan. Amen. Sabi din po dyan, gayon din sa katapusan, sa Isaiah, ano po ba? Tama. Isaiah chapter 46, verses 9 and 10, inyong alalahanin ng dating bagay na una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba, liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Sabi dyan po sa verse 10 naman po, na nagpapahayag ng wakas mula sa pasimula at mula ng mga unang panahon ng mga bagay na hindi pa nangyayari, na nagsasabi, ang payo ko ay mananayo at gagawin ko ang aking buong kaligayahan. Alam niyo mga kapatid, mapangahawakan po natin yung mga pangako ng Panginoon. Kasi alam na niya yung mangyayari, buhat pa nung una. Nakatadhana na. Ngayon, kung i-connect po natin ito doon sa ating kaligtasan, mga kapatid, pinili na tayo simula pa nung una. So, hindi aksidente ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin. At nakatadhana na tayo sa kaligtasan. Yung buhay natin dito, kagaya nga po ng sabi ni Pastor Rene kanina, pansamantala lamang. So, bakit parang, alam niyo yun, magpo-focus tayo ng atensyon natin sa buhay natin ditong panandalian lamang. Kumbaga, dapat ang mindset natin lagi nakatuon dun sa pangako ng Diyos. Walang iba kundi yung kaligtasan. At sabi po din dito, sa Isaiah chapter 42 verse 9, narito ang mga dating bagay ay nangyayari na, at ang mga bagong bagay ay pinapahayag ko, bago mga litaw ay isinasalaysay ko sa inyo. Diyan talaga makikita po natin yung wonderful plan ng Panginoon, na lahat ng bagay makakalakip-lakip yan at mangyayari. Paulit-ulit ko pong sinasabi. Sabi din po sa ikalawang Tesalonica, chapter 2, verse 13, ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sa pagkahirang sa inyo ng Diyos buhat ng pasimula, sa ikaliligtas, sa pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Tayo po mga kapatid, una't higit sa lahat ay nabubuhay ayon sa pananampalataya. Amen? So, sabi po dyan, hinirang na tayo ng Diyos buhat pa nung pasimula. At talagang yung plano ng Diyos sa atin ay mangyayari. Amen. Sabi din po sa Ephesians chapter 1 verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago itinatagang sanlibutan, upang tayo mga maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Amen. So, talagang kamangha-mangha ang Diyos. Imagine nyo, tayo bilang tao na alam nyo yun, walang ginawa kundi kasamaan, kung hindi isipin ng sarili, kung hindi magkamali. Pero pinili tayo ng Diyos. Hinirang na tayo buhat pa nung simula. Hindi ba dapat tayo magpasalamat doon? Palakpakan nga po natin si Lord.
Amen. Sino ba tayo para piliin niya? Sino ba tayo para mahalin niya? Kanina po nung nag-communion tayo, napaisip po ako, nandun po ako, Lord, sabi ko po, paano ko mapapaano yung, alam niyo, yung relationship ko sa Kanya? Paano ko mas mapapalalim yung relationship ko sa Kanya? Paano ko mas uunahin ng Panginoon? Paano ko mas ibibigay yung ano ko sa Kanya, yung buhay ko sa Kanya? Ang umano po sa akin talaga is yung alalahanin yung ginawa niya doon sa cross. Higit sa lahat, kasi yun yung ano natin yun yung pinangahawakan nating pananampalataya. At higit sa lahat, panghawakan yung muling pagbabalik niya. Napangako niya yun sa atin bilang kanyang mga anak na muling babalik ang ating Panginoon. Sabi din po dito, maging ang hangganan ng buhay ng tao. Kumbaga, nakatadahanan na rin maging yung wakas natin, yung bilang ng mga taon natin dito sa mundong to, nakatakda na. Sabi sa Job, chapter 14, verse 5, yayaman ng kanyang mga kaarawan ay nangapasyahan, ang bilang ng kanyang buwan ay talastas mo, at iyong hinanggaan ang kaniyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan. Medyo malalim po yung Tagalog niya, pero makikita po natin talaga dyan na yung buhay natin is talagang limited lang. May hangganan. Sabi din po sa Acts chapter 17 verse 26, at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kaniyang talagang ayos ng kapanahunan at mga hangganan ng kaniyang tahanan. Kahit po yung bansa na sinilangan natin, ang Diyos din ang naglagay. Kung bakit tayo Filipino, kung sino yung nanay natin, kung sino yung tatay natin, walang walang maidadagdagang tao Kumbaga talagang inano na yan, itinadhana na ng Panginoon yan. Kahit yung tahanan natin, yung ating mga kapatid, lahat talaga ay nakatadhana na. Nakasulat na yung mangyayari sa tao. At panghuling puntos po, kabilang dito ang salitang kasalanan. Sabi po sa Awit, chapter 78, verses 22 to 29, sapagkat sila'y hindi nagsisampalataya sa Diyos at hindi nagsitiwala sa Kanyang pagliligtas. Gayon may nag-utos siya sa mga langit sa itaas at binuksan ng mga pintuan ng langit. At pinaulanan niya sila ng mana upang makain at binigyan sila ng trigo ng langit. Kumain ng tao ng tinapay ng makapangyarihan, pinadalhan niya sila ng pagkain hanggang sa mga busog. Kanyang pinahip-hip ang hangin silangan sa mga langit at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay pinatnubayan niya ang hanging timugan. Pinaulanan naman niya sila ng karne na parang alabok at ng mga ibong parang buhangin sa mga dagat at pinalagpak niya sa gitna ng kaniyang kampamento sa palibot ng kanyang mga tahanan. Sa gayoy nagsikain sila at nangabusog na mabuti at ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. Even po yung mga masasamang tao, even yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, even yung mga unbelievers, nakakatamo pa rin sila ng habag ng Diyos. Yun yung merong pagkain, meron lahat ng mga pangangailangan nila, pero sinasabi diyan sa dulo, ibinigay niya sa kanila ang kanilang pita. Kumbaga, hinayaan na sila ng Panginoon.
yung masasama, talagang nakaano na yan na magpakasama. Naka, naka, nakatadhana na rin sila sa ganun. Tayo naman, bilang matutuwid, nakadadhana naman tayo na magpatuloy sa kabutihan. At sabi din po sa Acts chapter 14, verses 16 to 17, na ng mga panahong nakaraan ay pinabayaan niya ang lahat ng mga bansa ay magsilakad sa kanilang mga sariling daan. At gayon man ay hindi nagpabayang di nagbigay patotoo tungkol sa kaniyang sarili na gumawa na mabuti at nagbigay sa inyo ng ulang galing sa langit. At ng panahong sagana na pinupuno ang inyong mga puso ng pagkain at ng katuwaan. Even yung mga leaders ng bawat mga nations, mga presidente, yung mga nangyayari sa sanlibutan, akala natin walang kamay ng Diyos. Lahat diyan, nakaset na mangyari. Even yung war sa Ukraine, even yung war ng Israel ngayon sa Gaza, sa Palestine, lahat yan talagang mangyayari. At hindi natin yun kayang pigilan. So, mga kapatid, siguro yun ang nga lang talaga. Number one na lesson siguro dito is yung panghawakan natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi yung kalooban niya ay magaganap at magaganap. Sabi po, panghuling talata na lang po, Acts chapter 17, verses 30 to 31. Sabi po dito, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na ng Diyos. Tatapwat nga'y pinag-uutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Sa verse 31 po sabi, sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang mag-uli sa mga patay. So sabi po dyan, lahat ng tao ay haharap sa paghuhukom. Amen. So tayo, na mayroong pananampalataya sa Diyos, inalis na tayo sa condemnation. Dahil dun sa ginawa ni Kristo na ating pinangahawakan, higit sa lahat, yung turo ng mabuting balita na ang Panginoon ay namatay para sa ating mga kasalanan, muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw, at pumaroon sa Ama upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Amen. At muling paparito upang tayo isama sa rapture. Amen. So, ang conclusion na lang po mga kapatid siguro dito para sa atin is yung panghawakan kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. At wala tayong anumang maidadagdag, kagaya nga po doon sa sinabi sa Ecclesiastes, sa mga ngaral. Itinakda na ng Panginoon yan na mangyari. So, yan po yung lesson natin ngayon. Pero ito po is 8 lessons po kasi ito. Una pa lang po yung decree o yung utos. Mayroon pa pong mga susunod na mga lessons na ang pinaka-topic po dito is about sa ating kaligtasan na natamo. Amen. So mapangahawakan po natin yan mga kapatid na tayo iniligtas, tinubos sa ating mga kasalanan. At napakabuti po ng Diyos. Amen. Siguro po yung sa mga questions po natin, ipunin na lang po muna natin yung mga questions. Kung meron pong katanungan na gusto niyo pong malinawan. Tapos doon po sa panghuli natin na pang-apat po na lessons, doon po tayo pwede magtanong para bilang paglilinaw po sa ating topic. Yun lamang po, to God be the glory po. Baka po meron pong gustong idagdag si Pastor Andrew. Maraming salamat, Brother Kevin. Pagpalain ka ng Panginoon at gamitin pa ng Panginoon. At naintindihan po ba natin yung aral? So, binalikan naman ni Kevin yung una, di ba? So, magkakaroon po siya, magkakasunod po talaga siya. So, dapat meron tayong katanungan o hingi tayo ng advice o gusto nyo ng copies, pwede rin naman po. Meron po tayong po-provide. Tutulungan po tayo ng gawain ng Panginoon para lumago po tayo sa ating pag-aaral. At kung may katanungan po kayo, gaya ni Kevin sinasabi niya, magtanong po tayo.
sa port lessons. Pagkatapos po ng port lessons po natin, doon na po tayo ng tanong at sagot. So wag po kayo magtatanong ng hindi sa pinag-aralan ha. Dapat doon po sa pinag-aralan. So unang lesson po natin, decree. So may susunod pa po, ordain. Sunod po, for knowledge. Diba? Elect. Ayun, pag-uusapan po natin yon. So dapat maintindihan natin yung, o baka may naiipon kayo, ipunin nyo na po. O para hindi nyo po makalimutan, ilista po natin ha. Maglista po kayo, baka makalimutan nyo eh. Si Pastora, may tanong nung nakaraan eh, di ba Pastora? Nung nakaraan, nag-usap-usap po kami dito. Salamat po Pastora. Pero sa port lessons po natin, doon na po natin ilagay, magtakda po tayo ng kahit na 30 minutes, Deacon. Para 30 minutes na lessons, yung lesson na yon. Tapos 30 minutes siguro, mahaba na Pastor eh. 15 nga lang, mahaba na eh. Pero masarap kasi pag-uusap pag marami ng tanong, lalo tayo natututo. Amin po ba? So maraming salamat po, pagpalain po natin ang lingkod ng Diyos. Paalala lang po, kaya wag natin sasabihin, ang dami-dami naman pamilya, bakit dito ako inilagay ng Diyos? Huwag natin sasabihin, ang dami-dami naman bansa, bakit dito ako sa Pilipinas nilagay ng Diyos? Ang dami-dami naman lahi, bakit ako naging Pilipino? Ang dami-dami naman na lalaki, bakit ito binigay ng Diyos sa akin? Alam mo, lahat may katakdaan ng Panginoon at para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi natin pwedeng tanungin ng Diyos dahil itinakda ng Diyos ang lahat. Mas marunong pa ba tayo sa Panginoon? Kaya dapat natin tanggapin kung anong kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Magpasakop tayo dahil sabi nga, your will be done, Panginoon. Ang kalooban mo masunod sa buhay ko. Purihin ka, Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo para sa pangwakas na panalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po, Panginoon, na napakalalim ng inyong pangunawa. Napakalalim ng inyong kaisipan. Hindi namin ito sukat maarok, Panginoon, pero kahanga-hanga ka. Ang punot dulo sa lahat ng ito sa buhay namin ay ang inyong kaluwalhatian. Tunay nga, Panginoon, wala kang planong kapahamakan sa amin. Ang plano mo sa amin ay dulutan kami ng pag-asa sa hinaharap at gawan kami na mabuti. Ang punot dulo ng lahat na ito ay ang pawang kabutihan namin. Kaya kami, Panginoon, sa aming pagkakatuto, sa aming pagkakarinig ng banal mong salita, nagpapasakop kami, Panginoon, sa inyong banal na kalooban. Lord, let your will be done in our lives. Your will is good, perfect, and acceptable sa aming mga buhay. Nagpapasakop kami, Panginoon. Lord God, masunod ang kalooban mo po dahil ito'y mabuti. Panginoon, bagamat hindi namin maintindihan, hindi namin maarok, pero Panginoon, nagtitiwala kami, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming buhay. Lord God, ang ginagawa mo ay para sa aming kabutihan at para dulutan kami ng pag-asa sa hinaharap. Salamat po, Amang Diyos. Salamat po na ikaw ang may hawak ng buhay namin. Ikaw ang nagpapatakbo ng buhay namin. Kami nagpapasako, Panginoon, kung anong gusto mo mangyari sa buhay namin. Salamat po, Amang Diyos, na mas lalo ka naming nakikilala sa mga pag-aaral na ito. Mas lalo kaming lumalago sa biyaya mo at pagkakilala sa inyo, Panginoong Hesus. Salamat po, Ama. At tunay nga po, Panginoon, sa aming pag-uwi, gabayan mo po kami, ingatan mo po, ilayo mo kami sa sakuna. Lord God, pagpalain mo ang aming mga tahanan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa pagsasama-sama namin sa aming pagtitipon sa araw na to. Pinagpala mo kami sa mga awitan pa lamang sa inyong mga salita, Panginoon. Pinuno mo kami, Panginoon. Pagpalain mo mga ginamit mo po simula sa aming pastor, sa aming brother Kevin, at sa lahat ng tumayo, Panginoon, dito. Pagpalain mo po, Panginoon, na mainam. Salamat po, Ama. Lord God, nagpupuri kami. Ikaw ay aming sinasamba, Panginoon. Kami nagpapasakop sa inyong kalooban. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sumainyo ang pag-ibig ng Amang Diyos, ang biyaya ng Panginoong Hesus,
at ang pagsama ng banal na Espiritu sa lahat ng araw ng ating buhay. Amen at amen.